Hello, this is my first live. First live. Just trying out. Just trying out. So please be kind to me. Alright. Ang dami-dami nang nangyayari sa Pilipinas. I think, oh my God, this is my first live na ako ang nagsasalita. So, I don't know. I don't really know what to talk about. I'm just actually trying this out. Naririnig ba ako? All right. Ooh. Okay. Hello. Oh, listening from the UK. Kumusta po kayo sa UK? Anong topic? Actually, wala. Gusto ko lang tumambay dito. Maybe some 15 to 30 minutes. I don't know. Maybe if we've got questions sa comments. Yay, naririnig ako. Live na talaga ako. Oh my gosh. Kinakabahan ako. Kasi yung first live ko actually, second live ko ito, pero hindi naman kasi ako yung nagsasalita. Anyway, kumusta po kayo? Ay, sana yung naghahamon sa'yo ng debate labas na. Actually, ang dami-dami naghahamon ng debate, pero papatulan ba natin? Ilabas niyo nga si Sara Duterte. Si Sara na, para ano? Kasi konti lang yung free time ko. 'Di ba? I actually just do this in my free time. Actually, nagtuturo po kasi talaga ako. I work from home. I have my own students. I teach public speaking and debate sa mga kontesera ng mga in-check. So, uy, DDS, pasok! Alo, uy, wala man tayo music. Unsa na pag-insert of music pag live, oy. Sino nga ito? Jera. Jera, hi Jera. Hello, Miss Lovely. From Calamba, Laguna. Maayong gabi. Oh, alas 11:19 naman di ay. Nang wakwak ko, no? Nganong mata pa man mo? Actually, balak na ako, nakalimot na hinuong ko sa ako ang beer ba? Actually, balak na ako tumambay lang kasama kayo. Kasi I think I've never really had a live heart-to-heart talk with you. Char, ingno na po tag-arti ba? Ani niya agdila, oy. Moro medyo nakasagaran na comments ako. Actually, nasanay na ako ever since. Kaysa una manggod, naaman may cassette tape, unya ako ang amahan. Hilig man kay na siya maminaw og kanang I don't know where he got that. I don't know where he got those tapes. But I don't know, they were probably news. Actually, maski wala ko kasabot, ginagaya-gaya ran ako ba, ginasuon-suon ran ako. For example, let's say, madungga na ako, maingon sila nga, and today's news is, musundog-sundog ra pa ko, and today's news is, although I didn't really know what I was imitating, but I just began imitating the sounds. So, katong nag-eskwela na ko, I just talked that way. Yeah. Ang mga uban estudyante, maingon din sila nga, noon sana siya. Ngani nga naman siya mag-storya. Pero anyway, yun na yun. Ganito na po kasi talaga ako magsalita. Pero na-adjust ko naman siya. So, I don't really know kung British ba jud ni. Well, my sister is in the UK and sometimes I copy her accent. So, depende jud sa ako ang kaistorya jud. So, ayaw na jud ni ninyo kuan
Gwapa jud ka. Uy, hala, dili good. Salamat. Bihira na tamay nagwapa, so magpasalamat ko. Do you play chess? I don't play chess. Bugo ko og chess. Rosas. Hala ka, daghan pag-request. Yeah. Pag kinakanta ko kasi yung Rosas, naiiyak ako. Especially yung part na, at hindi ko, ano yun? May papangako ang kulay rosas na mundo para sa... Makalila ko. Especially itong line nga koan. Ano ba yun? Hanggat hindi... Ingnan na pa tag-OA. Hanggat hindi mo, ano yun, ulit na ipagmamalaki na ikaw ay isang Pilipino. Yun. Actually, yung Rosas na yan, hindi ko talaga nakakanta yan ng tuloy-tuloy kasi whenever I try, hindi ko mapigilang maging emotional. Kasi ewan ko ba, dati parang, of course, lagi naman tayong proud na maging Pilipino, no? Proud banjud ta nga Pinoy ta, pero there were moments na parang nakakahiya na maging Pinoy kasi alam mo yon, parang, huy, ano na nangyayari sa Pilipinas? Bakit? Bakit ang daming patayan dyan? At bakit parang nagre-rejoice pa kayo? And this is not, this is not kakamping, selling, as this is literally the world view of the Philippines. Rosas ng digma. Ano yun? Rosas ng digma. Yeah, naiiyak ako sa kanta na yan. Yeah. Watching you from Canada, love all the content kahit minsan di mo na-gets kasi Bisaya po. Uy, yeah. Actually, may mga Bisaya bitaw ko na part. May mga Bisaya. So magtatagalog ako madalas sa live na to para to accommodate everyone. So yeah, maubitong lisod kaayo, no? That's why I find it really difficult na mag-release ng content regularly kasi ang ginagawa ko, I choose a topic. Yung topic na talagang, alam mo yon, I feel strongly about because I can't just, make patol of all the topics kasi I have a very limited time. So I just, react to issues na talagang may effect sa akin and I feel strongly about. And so I read about that kasi ayoko naman I don't like long videos. I always make sure that I make videos mga 3 to 5 minutes lang. Actually, yung 6 minutes video, sobrang haba na nun. So, sinastructure ko yan. Kasi kapag walang structure, talagang hahaba pa yan. So, that's how I prepare. And I do it every afternoon. Kasi afternoon, medyo maluwag ang schedule ko eh. So, yeah, this is the life of hindi bayad. Ang hirap kasi, ang dami-daming fake news na lumalabas. And, alam mo yun, you're trying to fight against these disinformation. Hindi mo pa nga na-debunk yung isa, may isa na naman. Ang dami nila. Pero that's why I really, really appreciate yung mga content creators na kasama natin na talagang masipag mag-debunk, no? I really appreciate them. Kasi ako, I can only react once a week. Tapos 1 week kong trinabaho yun. Kasi hindi ako nagre-react na hindi talaga ako puspusang nagbabasa. Yung mga nagsasabi na matalino daw si Lovely. Maraming salamat po. Pero hindi lang ito, hindi to parang stock knowledge or what. I really read a lot kasi ayokong mag-react sa mga bagay na hindi ko alam or kulang yung kaalaman ko. And sana ganun din sa mga kasama natin. And I know na may mga DDS tayong viewers today or tonight. Hello, hello. Hello mga kapwa. Kapwa. Yes, kapwa Pilipino natin yan.
Sometimes, no, most of the time, harsh ako. Pero there are DDS na talagang malapit sa puso ko. And alam niyo kung sino kayo. Kayo yung mga nagme-message sa akin, nagpa-private message sa akin, asking if I'm okay. And maraming 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 salamat. Pag sinabi kong DDS, and kilala niyo ako, I know na hindi naman kayo. Alam niyo yon. Dili man mo malain sa ako, ah. Uy, ano ba? Hala, hindi ko pa nababasa yung mga comments. Umaakit na siya. Hello, Ma'am Seti, ma'am or sir? Maraming salamat po. What's the trivia about you green sweater? Oh, joke. Actually, uy, magandang tanong to. Actually, kasi may mall kasi, yung kasagsagan ng Squid Game. Bumili kasi ako ng jacket. Wala lang. Gusto ko lang magpa-picture na, alam mo yun, magpa-trend. And bumili ako ng isa para sa akin, isa para sa asawa ko. Nagkataon na parang, hala, hindi ko na magagamit to kasi lumabas na yung season 3 eh. So I felt like too late na kasi parang tapos na yung trend. So ayun, ginamit ko na lang siya for my videos. Tsaka maginaw kasi, so perfect. So gusto ko yung color niya. I know na parang DDS color siya. Hindi naman ito Sarah, hindi naman to green like the Sarah green. Darker naman ito, so I don't mind. Mamili na lang kayo. Sarah the green the Sarah or green the lovely. Nakakapagmulat na harshness, dun ako. Ooh, maraming salamat po. Alright, ang daming comments. Maraming salamat po. Hala, may asawa ka na? Yes po, may asawa na po ako. Oh, Stephanie! Stephanie, maraming salamat sa... Uy, sana yung mug? Tinago ko yun eh. Uy, yun si Stephanie, galing siya sa West Philippine Sea. Galing saan nga ba yun? Galing sa West Philippine Sea. Tinapon niya ang sarili niya sa West Philippine Sea. No, bumisita sila doon sa island at nang interview sila ng mga mangingisda. And then, he came to visit kasi nga kapwa WPS advocate. At may binigay na mug. Papakita ko sa inyo minsan. Tinago ko eh kasi it's too precious. Kasi naka-jet ski ako doon. Oh, naka-jet ski. At may watawat ng Pilipinas. So, maraming salamat. Pa-shout out po, Miss Lovely from Singapore. Hello, Seti Ram. Bakit 8080 po si Sarah? Hala, nangihi among iring. Wait lang ha. Okay. Okay na siya. Bakit 8080? Bakit 8080 si Sarah? Sagutin yung... I'm not really sure kasi hindi pa naman natin siya nakaharap. Pero yeah, may mga times talaga na napapaisip din ako. Bakit nga ba? Type SARA and send to 8080. Uy, totoo yun ah. May 8080 naman talaga. A very good start, Miss Lovely. Salamat. Watching from the USA. Uy, kumusta nga pala yung mga Oh, hi, Lovely. Uy, Ma'am Shing. Si Ma'am Shing ay Dean ng College of Engineering sa dati kong university. Pero hindi po ako nagtapos ng engineering, ha? I just love the engineering kasi yung ex ko. Yung ex ko, nasabi nilang hindi daw ako makapag-move on. Pero hindi po totoo yun. From kasi, College of Engineering. So, technically, parang naging ampun kasi ako ng College of Engineering during college days. Hello nga pala dun sa ex ko. May asawa na po yun. Nakapag-move on na po tayo ng matagal na. And I don't know. Kung sinasabi nila na hindi daw ako nakapag-move on, I don't really know eh. Kasi ang asawa niya ngayon, Lovely din kasi ang pangalan.
So, hindi ko talaga alam kung ako ba talaga ang hindi nakapag-move on. So, wag niyo sasabihin yan. Wag niyo sasabihin na, ano ba, may hindi nakapag-move on kasi kanya-kanya na po kaming may, sariling buhay. Regina Kiambao. Hello, Miss Lovely, watching from Cavite. Kumusta si Kong Miao dyan? Hi. So, ayun na nga. Since marami na rin tayong viewers, I think I just really want to say na ang dami-daming pangyayari sa Pilipinas, and may burden lang talaga sa puso ko. Amidst the bickerings and mga pagtatalo natin, and, we heard Bong Suntay, nagalit tayo kay Topacio, kay Alvin Aragon, and Anne has finally spoken. And we stand with her. Pero nakakalungkot kasi, Anne has spoken. Now the DDS are attacking her. Posting her sexy pictures. And patuloy na biniblame siya. Mga salita like, as if kasalanan niya na binabastos siya. Meanwhile, sa side naman natin, we also show similar photos of Kitty Duterte, Sara Duterte, to argue whether, the same DDS attacking Anne would still say exactly the same thing to their faces. Diba? Since kakampi naman nila si Kitty Duterte, si Sara Duterte, and they're actually also, having similar photos. Diba? Yung nagwalwal si Kitty na naka-bikini. Bikini ba yun? And I don't judge her because, lalo na kabataan natin, dumadaan tayo sa pagiging wasted. Ako, dumaan ako sa pagiging wasted. Na minsan, when I look back, hindi ko na actually nakilala yung sarili ko noon. And we don't judge people who go through that. Ang sa atin lang is why, nakikita natin na babae, sa kapwa babae. When I look back, ang nakikita ko kasi is napakapangit na imahe. Yung babae, and I'm talking about the DDS na babae, na, alam mo yun, binababa ang kapwa babae para ipagtanggol ang bastos na lalaki. Yun yung nakakalungkot eh. Maliban sa nakakalungkot, nakakagalit. Because in the end, tayo mga babae ang nag-aaway. In the end, ang mga bastos ang nagwawagi. So yeah, it's, I don't really care about the bashings. Sanay na tayo dyan. Actually, since I was a kid, maraming mga maraming mga tumataas ang kilay, pero mas marami kasing nagmamahal sa akin. So, napoprotektahan ako noon, nung mga pagmamahal na yon. So, I don't really care about the bashings. Yun lang, nalulungkot lang ako kasi nakikita mo yung kapwa mo babae na dinadown, binababoy yung kapwa babae para lang ipagtanggol yung bastos. Way back, before 2016, alam natin yung tama diba? Alam natin na hindi dapat binabastos ang babae. Nagkakasundo tayong lahat doon. Pero bakit parang, since 2016, bakit parang pati mga babae, mga nanay yan, may mga kapatid yan na babae. Mga lalaki na may mga asawa. Why do we live in this world na, alam mo yun, gina-justify yung kabastusan? Na noon, alam naman nating mali. Alam mo, kahit DDS ka na nanonood ngayon, do you really want your daughters and our younger generation to live in a country where women are oppressed this way? Yun lang. Siguro yun lang yung gusto kong ilabas today. Kasi parang ayoko na siyang gawa ng separate video. Gusto ko lang mag-rant
at 11 o'clock in the evening. Kasama kayo. Ay. Pero, hindi, sinasabi ko lang, mga DDS, ganito, ganyan. Pero naniniwala pa rin ako sa puso ko na maraming mga tao ang nakikita ang efforts. May mga nakakulong sa echo chamber at biktima rin sila. At may mga Duterte supporters na hindi naman ganyan kalala. Ang nakikita nila yung gawain ng mga, propagandista or yung mga kapwa nila DDS na talagang balahura na they can see. And even some of them are actually sending messages of support and DDS yan Alam mo yung mga post nila talagang solid pero, they would send me a message asking me if I'm okay. And I really appreciate that. So hindi ako nawawalan ng pag-asa na, balang araw, kahit na magkaiba tayo ng pananaw sa politika, mapapanumbalik yung ating moralidad bilang tao. Hindi tayo perpekto. Diba? We're not trying to be perfect. No one is perfect. I'm probably the least of you all. Alam mo yun, wala akong may pagmamayabang. Kasi kahit ako, naligo din ako sa putik ng kasalanan. Pero we know We know na hindi tayo proud. At hindi natin gina-justify yung kamalian. So, yun lang naman. Shout out from Cebu! Puppy! Ayun, kasi yung bastos stories sa public during DDS gatherings, pinapalakpakan at nagsisigawan pa. Yeah. And, yung mga videos ni Duterte na tawag nito, kabastusan, and may mga nakikita, diba, pinapan naman sa audience, may iba tumatawa, but you know that they are actually laughing uncomfortably. Hindi sila komportable, pero dinadaan na lang nila sa tawa. Nararamdaman niyo ba yun? Like sometimes, when we are caught in an uncomfortable situation, minsan, hehehe, tumatawa lang tayo. Ganyan ako minsan Pag medyo uncomfortable, tinatawa ko na lang. So, I could see those reactions. So, alam mo yon, naniniwala ako na hindi lahat ng mga DDS ay hopeless, kaya ako ginagawa ito. Kasi meron at meron talagang natatablan. I'm not trying to convince the diehards. Pero, I'm sure makakarating to sa tamang tao. Ayun. Shout out from CDO! Bisaya, pero dili. DDS. Hello, Ma'am Lily. From Houston, Texas. Oh, international na tayo. Maraming salamat sa ating 576 viewers. Kanina, mga 600 plus to So medyo nalalagasan na. Siguro kailangan ko ng tumahimik. Cho. Hello, Tals. Uy, si Tals magaling to magsulat Good evening po. Watching from Laguna. Why so whitewashed with a fake Brit accent? Hindi po ito Brit accent. Ito po ay napipick up ko lang here and there. So, wag ka nang umiiyak sa accent na to. Focus ka na lang sa mensahe. Kasi kahit anong gawin mo sa dila ko, ganito na talaga ako. Ayun, I'm in a bad place. Puro DDS ang nakapalibot sa akin. Keep holding the line po. Yeah. I know some of you are silent. Gaya ko, dati. Silent viewer din naman ako before. Actually, na-discover ko nga si Lenny. Kasi parati kong nakikita mga news about her na bobo, lutang, ganito, ganyan. So sabi ko, talaga ba? Ganito ba talaga yung... Actually, that time, hindi ko nga alam na vice president pala natin siya. Ganun ako ka-unaware. Kasi wala nga akong pakialam sa politika noon Pero nung nakita ko na bobo daw si Lenny, lugaw, lutang. So I was like, okay. So, I watched the original videos na pinanggalingan nung mga spliced. And I was like, no, hindi ito yung sinabi niya. So,
I began reading about her, and dun ko na-discover what a great woman she actually is. So dun ko parang na-sense na, okay, demolition job against her. Okay, I'm gonna support this woman. Pero dati din ako eh. Alam mo yun, ayoko na nababox ako sa kulay na yan. Yung tinatawag ni Nika Gadi na crayon, ano yun? Crayon politics? Crayon box politics. Ayoko talaga. Naiirita ako kapag nililabel ako na dilawan kasi hindi ako dilawan. I mean, hindi ako dilawan kasi that time na may mga dilaw, hindi pa ako aware politically, wala akong pakialam sa politika. Pero when I heard about the pink movement, transparency, accountability, and good governance, that's something I support. And that's something I resonate with. So bakit di ko pipiliin? So ayun. I'd like to clarify kasi yung pink movement, hindi ibig sabihin na sinuportahan mo si Lenny ay pink ka na. For me, pink is not just about Lenny, although she inspired that. Ang pagiging pink kasi, for me, ito kasi yung definition ko ng pagiging pink. You support transparency, accountability, and good governance. So, kung Duterte supporter ka, and you actually believe in transparency, accountability, and good governance, baka hindi mo lang talaga maamin. Nasa puso mo ay gusto mo rin ng pink. Diba? But, society is trying to, box us na ikukulong tayo sa particular group. So, ayun. Watching from Bavaria, Germany. Hello po, Sir Joseph. Province of Catanduanes. Ayun, DDS din ako dati, pero burit man di ay. Yeah, see, ang dami. Pati sa TikTok, di ko pa na-expert paano mag-live sa TikTok pero pati sa TikTok, ang dami-daming, sa mga videos ko, ang dami-daming testimonies of dating DDS pero namulat. So, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hello, lovely watching from San Francisco, California. Joey de Guzman, maraming salamat. Piliin mo ang Pilipinas. Ayun. Yun naman talaga eh. Guangzhou, China? Seriously? Really? May viewer tayo from Guangzhou. Admiring your strength of character. San Juan. Uy, kapitbahay natin. Watching from QC, pero Bisaya, 100%. Yes. So, ayun. Malalim na ang gabi. Magpapaalam na ba tayo? Padayon lang, Miss Lovely. So, ayun. Padayon lang ta. Actually, I don't really know when I can go on with this, kasi ito, yung mga videos ko, yung my coming out in this political and messy world. Ito yung mga naipon na frustrations ko in the past na sumabog lang kasi hindi ko na talaga kayang manahimik. So, but that's why I understand those na mga, yung silent viewers lang. I understand. Yung may mga pinoprotektahan. Kasi alam naman natin, may tawag na to. May mga bullies, ipopost yung pictures mo, tapos ipapabash ka. They really go sa ganong klaseng karumihan. Actually, alam ko yan eh. Alam ko na mangyayari yan sa akin the moment na papasukin ko ito. Pero, ayokong matigil just because of that. Kasi, people tell me that, hey, you're so fearless. Actually, I'm not fearless. I actually fear a lot. Natatakot ako kasi
may mga pinoprotektahan din ako. And sometimes I get this mini heart attack kapag alam mo yon, tinatag ako sa mga ganito, ganyan. Tapos may mga chismis na kung ano-ano. Alam mo yun, yung ginagamit yung past wounds mo. May mga totoo, may mga nakahalong chismis. But, mas natatakot ako na yung mga ganitong klaseng tao ang manaig at ipapamana natin ang ganitong klaseng Pilipinas sa mga pamangkin natin, sa mga anak natin. Yun ang mas nakakatakot. Kasi our life, it's really short. May kanta pa nga ako na, life's too short to waste a single day. Oh, kumakanta na. Ay, yun. Hindi ako fearless. Natatakot ako. Pero mas nakakatakot kasi na manaig yung kasinungalingan. Mas nakakatakot na manaig yung mga bullies. Kasi hanggat hindi natin sila fini-face head-on, manguan maguna sila. Unsay tawag ana sa Bisaya? Kalimot ko da. Lutang na ang ate mo. Mag-alas 12 naman. Manganad ba? Manganad na sila. Kay napalabian ba yan na sila tong 2016? From 2016 to 2022. Alam niyo yon? Napabayaan sila. You know, they've been rejoicing. Lahat ng kabastusan. Proud na proud sila. And we can't let them go on and keep going. Sacramento, California. Sir June, maraming salamat. Uy, hindi po Actually, my profile is at risk. Kasi nireport na mga mga nanggagalaiting DDL. So, wag po kayong magsasend ng stars kasi hindi rin naman yun mako-convert to anything. I'm not monetized. So, sa mga nagsasabi dyan na nag-chase tayo ng clout, hindi po totoo yan kasi hindi po ako monetized. And speaking of speaking of yung label na bayaran, nakakatawa kasi, you know, when I get invited to speak or to appear dito, actually, nung last time, Valentine's special yun para sa mga pamilya ng EJK na imbitahan kasi tayo to talk to them, you know, comforting message, yung topic is how to deal with online bashing, how to manage online bashing. So yun yung topic ko. So I talked with nanays, and that was a lovely talk with them. Kasi talagang nakikita ko na nag-glow sila and nako-comfort sila. So ayun na nga. You know, you go through these lengths. Pag hindi ako nahahatid ng asawa ko, nag-grab ako. Tapos alam mo yun, ang layo from here. So mga umaabot ng back and forth, mga 1,000 plus yung grab. Ang laki na nun. Para sa mga nagtatrabaho ng marangal, malaking bagay na po yung, alam mo yun, yung pamasahe. And naglalabas ka ng pera. Tapos sasabihin sa'yo, bayaran ka. Pero ang sarap sa pakiramdam na malinis yung konsensya mo. Kasi actually sa laban na to, ako yung naglalabas ng pera. Nagli-leave ako from work. That means, you know, hindi ako nababayaran sa mga oras na yon. Actually, ako yung nawawalan. But, my heart is full. So, okay lang. Nakikita naman ni Lord yung efforts natin. And the Lord can see our heart. So, hindi naman nagpapabaya din ang Panginoon. You know, I'm not very religious. I don't even believe na you have to have religion para maging connected ka sa Panginoon. Pero naniniwala ako na nakikita ng Diyos yung puso mo. So you can live confidently kahit anong ibato nila sa'yo.
PSRP ito, sis. Alam niyo ba yung PSRP? Yung mga nasa Lord's Recovery lang ang nakakaalam nito eh. Live si Joel, akyat ka daw, Joey, akyat. Paano umakyat? Akyat ka daw, mag-debate kayo. Paano umakyat? Wala kaming second floor. Honestly, I don't know. How do you... Hello, Ma'am Joey De Vivier. Tama ba ang pronunciation ko? Viver? Vivier? Vivre? Watching from New South Wales, Australia. Hello po, happy women. Yes, happy Women's Month. Sa mga babae, mapakakamping ka man, DDS ka man, or walang kulay. Sa lahat ng Pilipinong babae, mahal na mahal na mahal na mahal ko po kayo. Takot ka lang, haha. I was bullied once and tagged with the lines, how many grams did you receive from your tita? Huh? I know it was just a joke. Basahin natin to. Galing kay Ens. I know it was just a joke, but it hurts. I always stand with the truth that she is innocent. I am just silent, but I know evil works will not last. Regards, Miss Lovely, and to everyone here. And I know marami pa kami dito sa Germany. Germany! Actually, we should really learn a lesson from Germany. Hindi sila yumuyuko sa madilim na history nila. Wag, ha, mapapahiya lang yun sa'yo. Actually, with Joey, hindi ko alam paano umakyat, and I am doing my own live because I want to have a heart-to-heart talk with, what do you call this, with the viewers. I have currently 619 viewers. Maraming salamat po. So this is my heart-to-heart talk with them. So, ano yun? Sabi niya kasi sa sabi niya sa post niya, punta ka sa live ko and challenge me there. Like, bakit ako pupunta sa live mo and challenge you there? Why do I need to challenge? Kung challenged ka na, charot. Joke lang. Debate, yun na nga. Sabi ko, give me Sara Duterte. I will have a go. Kasi nga, I don't earn money from this. And, ginagawa ko lang to in my free time. So, kung i-debate ko kayong lahat, ano na lang ang kikitain ko? Hindi na ako magtatrabaho. Hindi naman kasi ako tulad nyo na full-time ginagawa ang politika. No, I have my life outside social media. So, kung gusto nyo ng debate, hello, Madam Vice President Sara Duterte. Kayo na lang po. Bakit pa ako haharap? Bakit pa ako haharap sa mga vloggers nyo? Ako ay ordinaryong Pilipino na pinagsisilbihan ni Sara Duterte bilang ating Vice Presidente, and I challenge her to a debate. Bakit ko siya china-challenge? Kasi yung mga vloggers niya ay laging nang challenge ng debate. Eh, hindi ko sila maisa-isa. So, kayo na lang po. Ayon. Lovely, bakit ba? Kung bakit karamihan ng mga Pilipino? Oh, this is a very good question. Bakit ka anti-Duterte? I think you have already... Oh, this is difficult for me to talk live. Pero siguro nabasa nyo na yung mga write-ups ko. When I was in high school, I had an experience of sexual assault. Hindi ko na sasabihin yung detalye kasi nasulat ko naman na, and I don't wanna relive it. And first, ayoko na ginagawang biro ang rape. Kasi hindi siya biro. Hindi biro ang napagdaanan ng mga biktima. For so many years, you have to survive. Hindi lang yung insidente, kundi isurvive mo yung sarili mo.
pati ang mga kwento ng mga tao na hindi naniniwala sa'yo, that these are the things that you have to survive, tapos gagawin lang biro. Kaya hindi ko sinusuportahan si Duterte kasi para sa akin, it's fakery. You present yourself to be protectors of women, to be the protector of women and children, pero ginagawa mong biro ang krimen. Like, how can you actually joke about something so serious? Alam mo yun, it's a matter of life and death para sa mga taong naging biktima, tapos gagawin mong biro. I just don't get that. Hindi ko siya ma-rationalize sa kahit anong gawin ko. Actually, when I heard about Duterte running as president, I was like, ooh, wow, Bisaya. And you know, mabango yung pangalan ni Duterte growing up. I was from Jensen. Growing up, you know, dati part ng Davao region ng Jensen eh. So talagang naririnig ko na yung Duterte before. So when I learned about him running as president, although medyo na-discourage nga ako nun kasi sabi niya, hindi daw talaga siya tatakbo. But I was already in Manila and I could see a lot of posters of him, you know, na ano nga, parang ini-urge siya ng mga supporters niya to run. Eh sabi niya, no, hindi ako tatakbo. Tapos ano yun, walang palabra de honor. So parang nag-doubt na ako. Pero sige, let's give him a chance. Alright, meeting the avance. Nag-joke siya. Yung about sa Australian nun. That's when I decided, no, this is not the guy. Peke ito, ginagamit niya lang yung mga mahihirap, ginagamit niya lang yung mga biktima. He presents himself as a hero while breaking the very victims with his speech. So hindi ko matanggap yun. Kasi how can you protect us while also breaking us apart with your jokes? So para sa akin, peke ang kampanya ni Rodrigo Duterte. You cannot protect me kasi sa salita mo pa lang, gino-joke mo na yung rape. So dun pa lang, I know, hindi siya real. So ayun, wag niyo akong sinasabihan na anti-Duterte ka lang talaga. Anti-Duterte talaga ako because Duterte equals corruption, Duterte equals crime. So ayun. Sabi nila, sana ma-rape ka ng mga adik. Sana mapatay yung pamilya mo. Diba? This is the kind of culture na pinapalaganap ni Duterte. And I know many of you DDS moms, you are parents. Gusto niyo ba talagang lumaki sa ganitong kultura? Ang mga anak ninyo na pwede kang patayin dahil lang pinagsususpetsahan ka. Diba? I myself, you know, nagapangita og hustisya. But just because I'm thirsty for justice doesn't mean I want everyone to get killed. Hindi hustisya yun eh. It's just creating another set of victims. Shortcut. Gusto lang na may maipresentang solusyon, pero pinagpapatay ang mga mahihirap. Hi, Ate Lovely. Pa-shout out naman sa mga taga-Tagig. Oh, Raf. Hello sa mga taga-Tagig. Dito lang ba na sa Camp Bagong Diwa sa Upper Bikutan? Tipikal linyahan gyud na sa walay ikaribat, ate. Yeah. You know, nung may, sorry for the word, yung may nategi na, kapitan ba yon? Yung solid na DDS sa Davao? My heart really sank. And I actually watched the video kung paano siya, you know,
binaril dun sa mismong, sa ihang tugkaran ba? Sa sarili niyang pamamahay. And I could hear the gushing of the blood coming out from somewhere kasi naririnig mo yung audio eh. And alam mo yon, yung wala akong nakita nakakamping na or kahit sino na nagsasabi na buti nga sa kanya. Walang ganun eh. Walang haha. Actually, hello, Kent Casas. Si Kent Casas. Friend ko yan, and he's a DDS. He's a Duterte supporter, pero magkasama kami yan sa discussions. Yun, sabi ko pa nga sa kanya, nakakalungkot na nakakagalit. I cried for justice sa pinatay na DDS sa Davao. Pero nakakalungkot, no? Every time na may namamatay or nasasawi sa non-DDS group, automatic haha ang mga reactions. Pansin niyo ba yon? Kahit yung mga bata na tinatawag nilang collateral damage sa EJK. Ang dami kong friends dun na nakikita ko. Oh Lord, mga kasama ko pa sa church nakahaha. Those are children. Anong nakakatawa dun? So you see the difference eh. Kung wala kang political color, alam mo yon, hindi ka pink or wala ka pang kamalayan sa politika but you're observing, makikita mo yung ganong pattern. These people, the Duterte supporters, seem, not all of them, but most of them, I don't know kung totoong tao sila, pero may mga nakikita akong totoong tao. They laugh at people's deaths. They laugh at people's sufferings. Nag-e-enjoy sila kapag ka nakikita na nagdadalamhati yung kalaban nila sa politika. And this is probably why I think na, it has never been fair from the very beginning because we can never play dirty gaya ng ginagawa nila. So, ayun. Uy, 12:00 na. 12:00 na. Oh, how about sa victims ng adik? Kasuhan. Very simple. Nabiktima ng adik, kasuhan, di ba sabi nyo, the justice system in the Philippines is working. Kaya nga gusto nyong pauwiin si Digong, di ba? Yan ang sinasabi nyo. The justice system is working. So, bakit kailangang patayin ang mga adik? Pero adik nga ba? Kriminal nga ba? Paano nyo nasabi? Dumaan ba sa korte? Kamag-anak nyo, pamilya nyo, posibleng maging biktima. Kahit hindi sila adik, posibleng napag-initan. You're saying that kasi hindi kayo ang naging biktima. Kaya tigil-tigilan nyo yan, yung script nyo na yan na, paano naman yung mga nabiktima ng adik, yung mga na-rape ng adik? Dapat kasuhan, yes, hustisya para sa kanila. Diba? Kasi sinisigaw nyo, our justice system is working, is functional. Pauwiin si Duterte. O kung functional naman pala at gumagana naman pala ang justice system sa Pilipinas, bakit kailang pagpapatayin? Di ba nga, mura naman gani mo magkirig-kirig nga niingon si Tulfo nga, bend the law. Di ba? Allergic kayo mo og bend the law. You don't wanna hear that. Pero gusto nyo break the law. Asa sa atuang batas nga pwede mo patay. No? This is actually an admission, diba? Mamili kasi kayo. May DDS na nagsasabi, wala namang kinalaman si Duterte sa mga pagpapatay. Pero marami sa inyo ang nagsasabi na justifiable siya. So alin ba talaga? Mag-usap muna kayo. Dapat may group chat kayo eh. Ayun. So, okay. Okay na siguro. 12:00 na. I need to. Uy, kailangan ko magpakain ng mga pusa.
Alright, magandang gabi and sana we get more connected with this heart-to-heart talk. Magandang gabi. How do we end this? End life. Bye.